Alam mo, Bong, yabang-yabang mo talaga. Hindi porket lalaki ka, urungan kita, ha? Sandali, ano? Gusto ko may babae mong tao? Naghahanap ka. I'll give you away talaga. I'll give you away! Sandali! Ano ba? Let's not fight. Let's make love, not war. Ano ba? Bong, ikaw, gusto mo bumalik sa kulungan? Pigilan mo yung best friend mo, no? Siya nagsisimula ng away, eh. Bestie. Eh, bakit? Kung di ka kasi naging pabayang ama, di sana tayo nagkakagulo ng ganito. Daddy! See? Daisy, anong ginagawa niyo dito? Mga ano, bakit mo naman sinama yung bata? Eh sir, ayoko nga hundalin eh. Nagpumilit lang eh. Daddy, okay lang po ba kayo? Okay lang ako, anak. Halika na. Alis na tayo. Ha? Paano po si Tita Camila? Hindi po ba siya sasabay? Ay, hindi na, Daisy. Uwi na lang kami ni Jane. Kaming dalawa na lang. Pasalamat yung Bong na yan. At dumating si Daisy. Kung hindi, nakatikim siya sa akin. Eh, siguro, baka na-push lang siya sa mga sinabi mo sa kanya, no? Ay, pabayaan naman talaga siyang ama. Bakit? Dapat hindi niya sinasangkot ang sarili niya sa gulo. Diba? Pero in fairness to Bong, hindi niya kasalanan yung nangyari. In fact, umaawat pa nga siya eh. Pabaya siyang ama, tapos. At pakiramdam ko rin, pabaya siyang asawa. At naniniwala na rin ako sa'yo. Isa siyang bading. Correction, hindi siya bading. Nag-heart to heart talk kami. Straight siya. Kaya straight siya o bading siya, hindi mababago ang tingin ko sa kanya, okay? Pabaya siyang ama, hindi siya karapat-dapat na ama ni Daisy. At isa pa, hindi lang naman yung unang pagkakataon na nakita ko siya nagpabaya eh. Hindi ito. In Bong's defense, ramdam ko naman na mahal niya si Daisy eh. Nung nasa kulungan nga kami, wala siyang ibang bakong bumibig kundi anak niya. Wag. Sino bang best friend mo? Ako o si Bong? Eh kasi, napapansin ko, siyang kinakampihan mo eh. Eh, syempre ikaw. Sabi ko nga eh, bad yun si Bong. Bad na bad. Very good. Marami po palang iba't ibang ayos ng mga bulaklak. Oo, Daisy, at lahat yan merong ibig sabihin. Talaga po? Ito po. Ang ibig sabihin po nito. Ayan, alam mo, ang tawag dyan ay korona ng patay. Yang korona ng patay, binibigayan pag halimbawa gusto mong makiramay kasi namatayan siya, ganun. Tapos, ito, alika, pakita ko sa ito ha. Ito, tama-tama, maganda. Ito, ang tawag naman dito ay bouquet of red roses. Ito naman, binibigay ito pagka, halimbawa, mahal mo isang tao o kaya makakatanggap ka nito sa taong nagmamahal sa'yo. Eh, paano po pag humingi ka ng isang sorry sa isang tao? Ano po ang flower na ibibigay niyo sa kanya? Ah, ito. Yan, itong bulaklak na ito. Ang tawag dito ay white roses. Binibigay ito pag gusto mo nga mag-sorry. Pero, alam mo, kahit na ano naman puti kasi ibig sabihin ng puti, di ba kapayapaan? Teka, ba't mo pa tinatanong? Halika na, anak. Magpaalam ka na sa tita mo. Ah, sandali, Bong. Nagbabanding pa kami eh. Mamaya mo na pauwiin si Daisy. O kaya, ako na lang maghatid sa kanya pa uwi. Hindi. Ako ang maghahatid sa kanya. Tapos na kayo maglaro. Pero dati, gusto ko pa po magbanding kay tita. Oh, narinig mo? Gusto pa niya makipagbanding sa akin. Sige na, dito na muna siya. Tapos na ang banding. Halika, pinagluto kita. Halika na. Halika na. Halika. Sandali. Dali na, anak. Bong, ano ba to? At magmula ngayon, hindi ka na makikipagkita dyan sa tita mo. Sandali. Anong karapatan mo para sabihan ako na hindi na pwede makipagkita kay Daisy? Ako lang naman ang tatay ni Daisy. At kapag sinabi kong hindi na siya makikipagkita sa'yo, hindi na siya makikipagkita sa'yo.
Let's go, anak. Wala siyang karapatan para sabihin na hindi na sa akin pwede makipagkita si Daisy. Pamangking ko yun, ha? Alam mo yan si Bong, huwag niyang idamay yung bata sa gulo naming dalawa. Bakit hindi ka na lang kasi makapag-ayos kay Sir Bong? Hindi naman siguro kawalan sa'yo kung mag-sorry ka sa kanya eh. Like I always say, let's forgive and forget. Ano? Ako magsasorry sa kanya? Bakit? Ha? Sabi mo nga, ano siya? Nanalo sa loto? Ha? Sinuswerte? Hindi ako magsasorry sa kanya, no? Lunukin mo na kasi yung pride mo, no? Wala namang mawawala dyan eh. Kung hindi mo kayang gawin to for world peace, pues gawin mo ito para kay Daisy. At saka naku, tigilan nyo lang yung pag-aaway niyo ni Sir Bong, alang-alang sa bata. Bakit nga ako ang magsasorry sa kanya? Bakit hindi yung Bong na yan ang magsorry sa akin? Hay nako. Alam mo, hanggat hindi ka nakikipag-ayos kay Sir Bong, hindi ka niya papayagan na makita mo si Daisy. Ikaw rin. Napaka-unfair. Alam mo, sa tutuusin, dapat nga nasa akin si Daisy eh. Kasi ako nasa tamang pag-uutak ng pag-aalaga. Hindi katulad ng taong yan, yung Bong na yan. Pero siya pa rin yung tatay, no? Kung anong sabihin niya, yun ang masusunod. Sorry ka na lang. Pues, gagawa ako ng paraan para hindi mangyari yan. Sandali. Hello, attorney. Bestie, busy ka? Samahan mo naman ako sa plaza. Meron kasi akong kamit ngayon. Eh, alam mo naman na afraid ako to go on my own eh. Join mo na ako, please. Pasensya ka na. Alam mo, meron din kasi ako imimit ng alas 4 eh. Oh, alas 4 pa pala eh. Ano oras pa lang, oh. Alam mo, once na masiguro kung safe tong kamit ko, pwede mo na ako iwanan. Ay, important talaga yung gagawin ko mamaya. Kailangan ko sila i-meet. Ganito na lang. Siguro magpasama ka sa mga iba nating friends. Kay Aurel. Hindi ka pababayaan no, naalagaan ka nun. Sige na. So, ganyan. Ganyan na lang. Minsan na nga lang ako humingi ng pabor sa'yo, hindi mo pa ako mapagbigyan. Bakit ikaw? Nung panahon na niloko ka ng boyfriend mo, sino ba nandyan para sa'yo? Di ba ako? Tapos ngayon, katiting lang na pabor, hindi mo ako mapagbigyan. Ouch! It hurts! Naku. O sige na nga. Sige na nga, sasamahan na nga kita. Ikaw naman eh, huwag ka na umiyak dyan. Alam mo, sasamahan na kita pero please naman, bumalik tayo ng maaga. Opo, bestie. Sabi ko na nga, hindi mo kaya hindian eh. Wala ka luha. Susukin kita. Wag, sakit siyan. Kakainis ka talaga. Alika na nga. Sige, Ikaw talaga. Ay, nako. Ay! Sa tapat talaga ng simbahan makipagkita, ha, Jing? Hello? Oh, ano na naman masama? Una sa lahat, public place. Diba? Maraming tao. Wala silang magagawa sa akin dahil sisigaw ako ng tulong. And most importantly, may nakatingin. Kung lagdi mo talaga. Arte mo. Diba? Grabe ka. Sakit na. Sorry naman. Imagine. Ano ba? Asan na ba yung imimit mo? Ang tagal-tagal naman yan. Teka, nandito daw sila eh. Sila? May kasama? Ano? Ikaw? Bawal mo mag-ingay dito. Anong ginagawa mo dito? Ikaw, siguro sinusundan mo ako, no? Ay, hiya naman ako sa iyo. Masyado ka naman filingera. Hindi po. Pasama po yung anak ko. Ikaw, anong ginagawa mo dito? Nagpasama tong si Jing kasi meron daw siyang Siya yung may pakana nito eh. Daddy,
ibigay mo na po kay Tita Camila yung flower para magbati na kayo. Anak, ano ba itong pinaplano mo, ha? Sabi po kasi ng mga ador, kaya daw po kayo nag-aaway dahil hindi kayo nag-usap ng mahinahon. Kaya po, naisip ko kayong dalhin dito para hindi po kayo pwedeng magsigawan. Diba? Sabi po ni God, bawal po ang magtatanim ng galit. Sige po kayo, nakabantay po siya sa inyo. Oh, narinig yun na yung bata, ha? Sana naman pagbigyan nyo na yung kahilingan niya. Alang-alang na lang sa kanya. Please, Daddy. Please, Tita Camila. Oh, Daisy. O tara, iwan na muna natin sila. Hayaan muna natin sila makapag-usap, ha? Tiki, sa tingin mo, effective ba yung plano natin? Makikipagbati kayo si Tita Camila kay Daddy? Alam mo, matagal ko ng kaibigan niya si Camila. Kaya kilala ko na siya. Alam, si Camila, parang, ano yan buko. Buko? Oo, buko. As in, coconut. Parang buko yun si Camila. Matigas sa labas, pero malambot sa loob. Si Camila kasi, konting kausap ko lang dyan, mabilis lumambot ang puso niyan. Lalo na kayo yung kahinaan niya, kayo yung pamilya niya. Alam mo, matagal na kasi niya pinapangarap na mahanap yung tunay niya mga kamag-anak. Kaya ngayon, na nakita niya na kayo, alam ko, hindi niya hahayaan na mawala kayo uli sa buhay niya. Sayang naman kung di ko ito bibigay sa'yo, Camila. Salamat. Alam mo, Camila, sa totoo lang, ayoko nang may kaaway. Ang hirap pa yan na may kaaway. Diba? Nakakasama ng damdamin. Kaya lang naman ako sumabog dahil grabe naman yung mga pinagsasabi mo tungkol sa akin. Grabe ka naman. Pasensya ka na. Nasabi ko lang naman yun kasi dahil din kay Daisy. Alam mo, Bong, siya na lang ang natitirang alaala ng namatay kong kakambal. Siguro parang overprotective lang ako. Ikaw naman kasi, aminin mo, pinababayaan mo yung anak mo eh. Inaamin ko, di talaga ako perfect father. Marami akong pagkukulang kay Daisy. Pero noon yun, hindi na ngayon. Nagbabago na ako. Katunayan, medyo tumigil ako sa trabaho para mag-bonding kami ni Daisy. Ayan, we're spending time together. Meron lang akong konting hiling sa'yo. Ano yun? Sana medyo intindihin mo naman ako. Kung minsan nagkakamali ako, mahirap kaya mag-alaga ng bata, lalo pat mag-isa ka lang, di ba? Alam mo, Bong, hindi ka naman mag-isa eh. Nandito ako. Siguro, kaya tayo pinagtagpo ng tadhana para meron kang makakasama sa pag-alaga kay Daisy. And I'm very, very sure na ito rin yung gusto ng kakambal ko na si Rose. Thank you po, Ate Jean. Ay nako, basta pag may kailangan ka lang, sabihin mo sa akin, ha? Kasi matagal-tagal pa yung si Sir Bong at si Camila, eh. Ano? Oh, Jean! Ay, attorney, kumusta po? Okay naman ako. Ikaw, kumusta ka na? Ay nako, ito, maganda pa rin. Ay, siya nga pala, si Daisy, yung anong pamangkin Camila. Hello po. Siya na nga siguro yung sinasabing pamangkin ni Camila na sabi sa telepono. Ano po sinasabi niyo? Hindi ba sinabi siya ni Camila? I'm meeting her today. Pag-uusapan namin ang kaso niya para kunin ang kustodiya ng pamangkin niya. Kustodiya? Ano po yun? Attorney, anong ginagawa niyo dito? I was on the way to your flower shop. Pero nakita ko si Jean. I'm surprised. Hindi niya pa pala alam ang tungkol sa mga plano mo. Daddy, ano po yung kustodiya?
Sabi po ni attorney, kukunin po ni Tita Camille ko sa diya ko.